Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng gobyernong Marcos Jr. Si Attorney Salvador Panelo nga muling iginiit ang iligal na pag-aresto sa dating Pangulo kasabay ng diretsahang pagbatikos sa naging papel ng Malacanang sa kontrobersyal na isyong ito. Si Prince Tripoli magbabalita. Muling dumipensa ang Malacanang kaugnay sa naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte hinggil sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ni Claire Castro, itinanggi ng palasyo ang akusasyon ng Vice Presidente na may pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaaresto sa kanyang ama at pagdala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Legal daw ito, sabi ni Castro. Ngunit para kay Attorney Sal Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, labag sa batas ang naging hakbang ng administrasyon. Kasabay niyan ay hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon na tawagin si Castro na bulag sa nangyayaring paglabag ng gobyernong Marcos Jr. Itong si Aling Clara, nabigyan lamang ng posisyon, ay wala, bulag, bulag na bulag. Pinagtatanggol niya ang napaka-obvious, maliwanag. Marami man tayo nakalatag na news. Paglabag. Dagdag pa ni Panelo, malinaw ang ilegalidad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte dahil wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas mula nang umatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Aling Clara, bakit ka mo may kilalaman? Sapagkat isang mamamayang Pilipino ang isusuko mo sa isang dayuhang hukuman na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, o di illegal, ang ginawa nilang pag-i-issue ng warrant of arrest sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi naman miyembro. Marinding pinunto ni Panelo na dapat pairalin ang sinasabi ng batas, hindi lang sa salita, kundi sa mismong aksyon ng gobyerno. Binigyang din niya na kung hindi kayang gampanan ni Castro ang pagiging tagapagsalita ng may patas na pagtingin, mas makabubuting magbitiw na ito sa pwesto. Ayon ba sa kanya, mas mainam pang protektahan ni Castro ang kanyang reputasyon bilang abogado kaysa magsilbi ng bulag sa mga posisyon ng palasyo. Kaya Aling Clara, kung nahihirapan ka at nagmumukha kang kawawa, nagmumukha kang tangiay tuloy sa mga paliwanag mo, umalis ka na lang dyan para yung tarnished reputation mo, medyo makarecover ka ng konti. Sayang, abogada ka pa naman. Na lang gawin mo. Buti pa, magpitiw ka na lang. Ayon pa kay Panelo, ang integridad ng isang abogado ay hindi dapat isinasakripisyo para lamang maprotektahan ang isang administrasyon. Anya, ang dignidad ng propesyon ay higit pa sa pansamantalang kapangyarihan. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating. Sapagkat ang integridad ng isang abogado ay umayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Pinag-uusapan ka ng circuit. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.